Kamusta po muli mga katambay? Siyempre po, si Kamanong po. Siyempre sa Tambayang Makabayan, komento ni Kamanong. Ito po'y putok na putok po ngayon sa ating bansa. Ito pong pasabog ni Maharlika, komentuhan po natin. At ako po'y natawa rito dahil meron na pong meron na po tayong record sa ating bansa. Ito po'y history. History po ng ating bansa na yung ginagawa pong drug test sa ating bansa, nakukuha lang daw po na 2 minuto. 2 minuto, lumalabas na ang drug test. Dinaig pa po natin ang ibang bansa na technology, lalo ang Amerika, ang Japan, at ang China, ganun din po. Magaling na rin po ang technology nila. Dinaig pa ng Pilipinas sa pinakamabilis maglabas ng result, lalo sa drug test. Ito po, natawa po si Kamanong komentuhan po natin si Maharlika, pero bago po yun, nagpapasalamat muna si Kamanong sa nakakagusto po ng ating maliit na channel sa YouTube at TikTok, Tambayang Makabayan. Komento ni Kamanong. Ito po, ang sinuri, talagang natuklasan ni Maharlika, mga katamay. Komentuhan natin pagkatapos. Ang pulburon test ni Kuting. Okay? Binalikan natin ng bonggang-bongga at kinumpare ko sa pulburon test niya kay Sarah at kay Trillanes. Okay. Pugod natin, di ba, nung November 22, okay? November 22 of 2021, di ba, inilabas ang resulta ni ang pulburon test ni Kuting. At pasikreto niya iyon, pasikreto siya na pumunta sa St. Luke's ba? Hindi natin alam kung pumunta ba siya. Pinadala ba niya yung kanyang urine sample? You know what? Hindi ko to nasalansan. Of course, ako ay supporter niya. Ba't ko sasalansanin nung time na yon? So wala akong ginawa, kundi papuri ng papuri. Pero dahil lumabas na nga ito, mga kababayan, etong tawag dito, papel, okay? Yung pinakita ko sa inyo from the PDEA in 2012, mga kababayan, binalikan ko ang report. So, nung binalikan ko, yung test result ni Kuting, yung pulburon test niya, ito yun, may copy available naman yan, di ba? Tinignan ko. Inisa-isa ko yan palangga. Inisa-isa ko. So, ang date niyan, dito kayo mag-focus, mga kababayan. Dito kayo mag-focus sa transaction date time. Kaya umpisan mo na natin, sabihin na naman ni Lason is AI na naman to. Okay, ayan si Kuting, di ba? Alam nyo yan, di ba? Very famous naman yan na papel na inilabas nila. So, inisa-isa natin yan palangga. Okay? Yung kanyang pangalan, nandiyan dyan, yung kanyang birthday, edad. Dito ako na alarma. Okay? Dito tayo na alarma sa, tignan nyo yung transaction date. Listen to that. See? Okay, kung babasahin dito, transaction date time, okay, 11/22/2021, 12:15 ng hapon. Pansinin nyo, okay, report date time, 11/22/2021, 12:17. 2 minutes. 54. So almost mahigit lang siya ng 2 minutes. 2 minuto. Okay? 2 minuto. Grabe. So, when you say sa medical term, you know that, mga palangga, di ba? Pagdating dito sa pagkukuha ng specimen, ibig sabihin yung transaction date from the time na kinolect etong specimen, di ba? From the time na kinolekta yung specimen, ang oras ay alas 12:15, mga palangga. Okay? Alas 12:15 ng hapon, kinuha itong itong result na ito. Ngayon, mga kababayan, 12:15. Tapos ng 12:17 ay natapos na. Natapos na, mga palangga. Ganon ba kabilis? Okay, yung collect time ng specimen, i-encode mo yung data, yung information niya, lahat. Diba? Lahat yun may proseso. Yung pagkuha ng test. So, 2 minutes lang. Tapos na kaagad. May results. So ano yun? Pagbigay, syempre, yung doktor niyan or medtech o whoever the person na nag-test sa kanya, hindi naman yan ng magaganon ka. Dapat 2 minutes tapos na. Siyempre may collection of. Tama. Ayan po. Mahaba pa po yan, mga katambay. Doon po, iano ko na lang. Ibanggitin ko na lang po yung mga kasunod. Meron din pong test po si Vice President po dyan.
At yung kay Vice President po, puro negative po. At napakarami pong test po kay BP doon sa kanyang drug test. At inabot po ng halos 4 na oras po o 4 hours na. Sabihin natin 4 hours, lumabas po yung result ni Vice President Sara. At ganun din po kay Senador, dating Senador Trillanes. Yung kay dating Senador Trillanes, madaling araw pa nga po siya nagpakuha, nagpa-blood test, nagpa-drug test. Excuse me po. Alas 12 ng madaling araw po. Doon po sa sinabi ni Maharlika. At ito po, hindi po nila ito maluluko si Maharlika. Lalo pa po pagdating sa medical. Dahil po si Maharlika ay isa pong nurse sa Amerika. At siya po ay merong business. May negosyo po si Maharlika na about sa mga ganyan. At meron din po siyang business na ang pagkakaalam po isang parang healthcare. Parang healthcare po ang negosyo niya. At si Maharlika po mapera. May pera po si Maharlika. At ito po hindi natin kayang bayaran. Lalo kung ay babayad natin Philippine money. Malakas pong kumita ang negosyo ni Maharlika lalo sa tinatawag na sa health system. At lalo kung meron ka pang tinatawag na home for the agent sa Amerika. Pag meron kang ganyan sa Amerika, napakalakas kumita po niyan, mga katambay. Dahil alam natin ng Amerika, ang mga matatanda ron, hindi naman inaalagaan ng mga anak. Itinataapon po. Doon dinadala sa home for the agent. Di ba? Kaya si Maharlika po, hindi nila maluluko po ng isimada vloggers yan. Never nyo pong maluluko yan pag ganyan na po ang usapin. Lalo sa mga tests. Sa mga tests. Sa mga result. Kaya si Kamanong, mas maniniwala ako kay Maharlika sa nilabas niya pong pag-aaral. Kisa po sa sasabihin ng mga isimada vloggers at ng media at ng GCash vloggers. Malabo po. Dahil lahat ng sinasabi ni Maharlika, dahil totoo naman po yun, dahil record po yun nilabas niya, record po ng result ni PBBM sa kanyang drug test result na po lumabas. Ang pinagtataka ni Maharlika, walang nangyayaring ganyan. Walang nangyayaring ganyan kahit saang mundo o kahit saang bansa na ang isang result, lalo sa drugs, makukuha mo lang ng 2 minuto. Dahil sa Amerika, hindi nagagawa ng Amerika yan na ganyang kabilis, na mas malaki at mas advanced ang technology ng Amerika. Kaya alam na alam ni Maharlika yung mga tambay. Ang tanong ni Kamanong, hindi kaya kayo po, ano sa tingin nyo? Logic yan Lalagyan lang natin ng logic, di ba? Yung sinasabi ni Maharlika. Hindi po kaya, na doktor, na haosyaw, sabi nga, yung salitang Chinese, haosyaw yan, di ba? Yung ginawang result na yan. Yan lang po, mapapatunayan po kasi yan di ba? Madali naman po patunayan yan, di ba? Dahil matatalino po ang nasa medical natin sa Pilipinas, di ba? Sa DOH lang Kaya ipaliwanag ng DOH yan kung magsasabi lang sila ng totoo na hindi namin kaya magpalabas ng result ng 2 minuto. Kahit sabihin mo, urine yan. Yung urine, wala pang technology na 2 minuto lang. Gumawa ka nga lang, magsulat ka nga lang ng mga paper niyan di ba? Ilang minuto na mauubos mo yung pang result na. Grabe. At merong comparison si si Maharlika. Sino comparison niya? Doon sa mga testing ng agencies natin na kung PDEA kumukuha niyan, yung drug test, di ba? Kay BP Sara mahigit 4 na oras o 3 oras mahigit bago lumabas yung result ng drugs, yung drug test niya. Ganon din si dating Senador Trillanes. Pero kakaiba ang kay Pangulong Marcos, 2 minuto kumpara mo ron sa 3 oras mahigit o 4 na oras. Di mo ba mga tambay? Kaya mahirap po nila. Mahihirapan po ngayon ang tagapagtanggol ng pamahalaan po ng First Family. Mahihirapan po sila ipagtanggol yan. Ang gagawin na lang nila dyan, sa tingin ni Kamanong, itutwist na lang po yan. Ibang issue na lang po ang gagawin nila dyan. Hindi na po yan. Tatabunan na po nila yan. Baka manahimik na nga sila riyan Dahil napakahirap sagutin na yung result mo 2 minuto lang. Lalo si Maharlika pa ang pasisinungalingan mo. Ito'y nasa medical field. Nasa medical field, paano mo ito pasisinungalingan? Tapos ang babanat sa kanya, isang isimada vlogger na walang nalalaman sa medical.
at ang isang GCash vlogger, at ang isang media, ang isang malaking media na sila ay broadcaster, di ba? Ikukumpara mo kay Maharlika na profesyon niya yon, di ba? Sa mga medical, alam niya yan. Alam na alam ni Maharlika yung mga result test na yan. Ginagawa niya sa kanyang business yan, sa kanyang negosyo. Di ba? Yung kanyang mga parokyano sa Amerika, tinetest niya yan, binablood test niya yan, mga katambay, para makita nila kung ano sakit ng kanilang parokyano doon sa kanilang negosyo. Tinetest nila yan. Sa dugo, nakikita po yan, di ba? Pero hindi lumalabas po sa Amerika na 2 minuto lang, binibigay ng result sa'yo. You know? Sa Pilipinas pa nangyari yun. Napakabagal mag-function ng ating gobyerno. Ubod ng bagal. Tapos pagdating kay President Marcos, ubod ng bilis ang result. Logic lang po yan, mga tamay. Di ba? Natatawa lang si Kamanong. Diba? Kasi pagka sa party na yan, hindi mo pwedeng boljackin si Maharlika. Never maboboljak si Maharlika sa ganyan. Dahil mismo, ano lang ang sasabihin nila dyan? Sabihin na naman nila, fake. Sasabihin nila, fake yung hawak ni Maharlika na papel, yung news. Hindi yan ang totoo. Pero sa record, kinuha ni Maharlika yun, yung record mismo. Kasi naka-upload naman po yung mga record na yan. Kasi nakuha niya rin yung record ni Trillanes. Yung record ni Vice President Sara. Di ba? Naka-record po yan eh. Kapag ikaw isang government official, may mga record po yan, mga katambay. Di ba? Yan po yung naka-open book po sa tao po yan. Naka-open po yan. Hindi po sekreto yan. Kaya tingnan na lang po natin kung ano naman ang iisipin. Sasakit ang ulo na magtatanggol pagka ganyan ang issue. Sasakit po. Pero siyempre, dahil nga may therapy, may allowance di umano, na pag malaki ang iyong followers, malaki din daw ang allowance, mabilis mag-isip yan, mga tambay. Yung magtatanggol na pasisinungalingan, mabilis mag-isip yan. Dahil siyempre, may therapy eh. Pero si Kamanong, kahit walang therapy si Kamanong, dahil never ako tatanggap dyan, nag-iisip si Kamanong at may logic na ginagamit si Kamanong. Sana po ganun din po kayo, mga katambay, mga kababayan. Gamitan niyo po ng logic. Kasi napakasimple lang pong, tapusin ang problema ng Pangulong Marcos at ng First Family. Di ba? Simple lang. Kahit kay Kamanong dumating yan, na wala naman balak o hindi ko pinangarap maging government official. Pero kung sa akin dumating yan, sitwasyon na yan, tatapusin ko yan eh. Tapos agad, 1 araw lang yan. Yung issue na yan, magpapadrug test na ako. At kung ano ang request ng mga Pilipino, na sabihin sa akin, ito gawin mo, Mr. Tambayang Makabayan. Kamanong, ganyan ang gawin mo. Yung buhok mo, kalbuhin mo na. Para matest lahat, kalbuhin mo. Huwag ka na magtira. Gagawin ni Kamanong yun. Para lang patunayan ni Kamanong, lahat ng buhok ni Kamanong, ipamimigay ko sa mga Pilipino. At kanya-kanya na kayo mag-test. Tapos ang problema, di ba? Pero ngayon, iba. Kaya po, sa nakikita ni Kamanong, hindi mauubusan ng content. Wala. Hindi matatapos ang content ng mga Isimada vloggers, ng mga GCash vloggers, at ni Maharlika. Dire-diretso ang content ni Maharlika kasi hindi tinatapos at hindi tinutuldukan ni President Marcos ang issue about sa kanya. Kaya lahat ng mga vlogger sa buong Pilipinas, dire-diretso ang content. Kaya si Kamanong nagkaka-content din dahil sa ginagawa ng presidente na hindi nagsasalita at hindi niya ginagawa at hindi niya pinapatunayan na siya ay malinis sa cocaine o anumang klase ng droga na sa kanyang katawan ay wala. Di ba? Wala tayong magagawa eh. Yan po ang komento ni Kamanong kay Maharlika na expertise niya pagdating sa mga ganyan test at medical. Hindi niyo po pwedeng barahin at boljackin si Maharlika dyan, mga tambay. Malaki ang nalalaman niya dyan. Yan lang po, mga tambay, ang komento ni Kamanong sa pasabog ni Madam o Maharlika na tinatawag nila. Muli po, si Kamanong po, nagpapaalam po muli. Siyempre, mahalin natin ating bansa. Siyempre, ipaglaban natin, pero hindi muna sa giyera. Wala pa tayong asset, wala pa tayong gamit, at kung sasabihin, tutulungan tayo ng Amerika! Tingnan na lang natin, i-research na lang natin yung tinutulungan nila sa Ukraine, kung ano nangyari sa Ukraine. Mas mayaman sa Pilipinas yun.
mahirap magsalita. Kung salita lang ang gagawin sa atin, natutulungan tayo, sila'y nasa likod. Ganon din ang ginawa nila sa Ukraine. Mga katambay, isip-isip lang. Logic din ang gagamitin ng Pilipino at ng pamahalaan. Logic. Muli po si Kamanong, siyempre, makakabangon pa tayong muli. Tis-tis lang, makabangon pa tayong muli. Bye-bye. Paalam.